Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin naman Ayun po. din sa mga kasama natin sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube accounts ng parokya. Ang pagbati rin sa inyong lahat ng isang mapagpalang araw. Tayo po mga kapatid ay pumasok na sa 12 linggo sa karaniwang panahon o panahon ng sangtaon. Ang atin pong tema, tayong nananalig kay Kristo ay mga bagong nilalang. Yan. Siguro marami sa atin ang nakaranas na ng mga iba't ibang kalamidad sa buong buhay natin. Kung ilang taon na tayo sa mundong ito, isa sa mga tumatak sa aking isipan ay ang karanasan noong bagyong Rusing, matagal ng panahon, dekada 90, ay ito'y napakalakas sapagkat sa lakas nito'y naputol nito ang tulay ng Sariaya na naging mahirap para maglakbay ang mga tao papuntang Lucena. So nagkakaroon pa ng cutting trip. Pagdating doon sa may tulay na naputol, bababa ka at ikaw ay maglalakad, tatawid ka sa kabilang tulay at doon ka ulit sasakay upang makapunta ka ng Lucena o ng bayan ng Sariaya. At dito na lamang, naririto na ako sa parokya. So yung bagyo na tumama sa atin, yung bagyong Glenda siguro, yung natatandaan, na maraming mga pananim ang sinira nito. At sa katunayan, naririto na ako sa parokya noon, wala pa tayong kumbento. Doon pa ako nakatira sa loob sa aming bahay, sa aking kwarto. So sa lakas ng bagyo, yung mga matatandang puno ng rambutan, yung malalaking puno, ay mantakin ninyong nabunot, pati ugat. Ganong kalakas. Kasi nga siguro sa dami ng naibuhos na tubig, lumambot ang lupa, sinabayan ito ng malakas na hangin, so nabunot si puno. At ganon din yung mga malalaking sanga ng rambutan, malalaking puno, mga hindi mo na mayayapos, yung puno, ay mantakin ninyong pinilipit ni hangin, na para bagang pinutol at pinilipit. So ganong katindi yung bagyong iyon. So, alam natin na wala tayong magagawa sa mga ganitong sitwasyon. Pagkat ito nga po ay tinatawag nating natural calamities. Di natin masabi. At pagkatapos ng mga ganitong sitwasyon, ina-assess ang mga pangyayari, ang mga damages, kung ganong napinsala, at ganun din, tinutulungan ang mga tao. Kaya nga, pumapasok na ang iba't ibang mga ahensya ng mga nasa pamahalaan o maging ng mga pribadong individual, pribadong grupo o kumpanya, para tulungan ang mga nasalanta. In a way, nagkakaroon ito ng parang magandang bunga sapagkat kapag
mayroong mga nakaranas ng salanta, mayroong mga tumutulong. No? Napapansin ninyo yon? At maging ngayong panahon ng pandemic, yung mga tulong na ating natatanggap, simula pa nung 1 taon, o lalo na nung 1 taon, ay tinawag nating ayuda. Mga tumulong sa atin na tayo nakatanggap ng ayuda. Mga kapatid, sa larangan ng buhay ay masasabi nating meron ding kalamidad, meron ding bagyo na dumaraan sa buhay ng tao. Halimbawa, naririyan yung mga nagkakasakit, no? O kung hindi man nagkakasakit, miyembro ng pamilya, inaalagaan, at ito'y bagyo. Bagyo sa buhay. Ganon din yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Mga biglaang namatay o yung mga namatay ng dahil sa COVID. Mga hindi inaasahan na mawawala ang mga mahal sa buhay. Ito'y isang bagyo. Mga nalugi na mga kumpanya, nagsarado. At dahil sa pagsasarang ito, maraming mga tao ang nawala ng hanap buhay. Ito yung mga bagyo sa buhay ng tao. At yung mga naiwan, mga nangulila, dahil sa pagyao ng mga mahal sa buhay, ito'y mga animoy bagyo sa buhay ng tao. Kaya nga, makakapagtanong tayo sa mga ganitong pagkakataon kung nasaan ang Diyos. O tinatanong natin, natutulog ba ang Diyos? Sabi ng awitin ni Gary Valenciano, no? So sabi pa ng awitin na ito, ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Tama po. At ang tanong pa rin natin ay bakit nga baga hinahayaan ng Diyos na ito'y mangyari sa atin? Pinabayaan ba niya tayo? Yan ay tanong ng mga ordinaryong tao o tanong natin sa ating sarili. At kung tayo'y hahanap ng sagot, mauubusan tayo ng sagot at mauuwi lamang ito sa kawalan ng pag-asa at maaring mauwi pa ito sa pagkawala sa wisyo. At ayaw natin itong mangyayari. Kaya nga, upang tayo maliwanagan, upang tayo matulungan sa mga ganitong karanasan, tingnan natin kung ano nga bang itinuturo ng ating simbahan. So, dun sa Catechism of the Catholic Church, CCC, number 324, ay sinasabi rito, ito po'y turo ng ating simbahan, and I quote, "The fact that God permits physical and even moral evil is a mystery that God illuminates by His Son, Jesus Christ, who died and rose
to vanquish evil. Faith gives us the certainty that God would not permit an evil if He did not cause a good to come from that very evil by ways that we shall fully know only in eternal life. End of quote. So maliwanag po, no, ang turo sa atin ng simbahan, no? Na ito po ay pinakita sa atin ng Panginoon, ano? Namatay at muling nabuhay upang sugpuin ang kasamaan, ang kadiliman. At sa kabila nga ng mga physical at moral evil, there is something good that follows, that comes out. No? Kagaya nga po, so may kalamidad, pero later on, may mga tutulong naman. No? So binibigyan tayo ng Diyos, una, ng wisdom, karunungan. No? Na tayo hindi kaagad-agad nagpapadalos-dalos, hindi kaagad-agad nadadala ng ating damdamin, no? Sa mga ganitong sitwasyon, tayo'y binibigyan ng karunungan na maunawaan ang mga pangyayari, lalo tigit ang mga hindi natin lubos na maunawaan. Ikalwa, binibigyan tayo ng Diyos ng courage. No? Binibigyan tayo ng lakas para magpatuloy, no, sa buhay. Binibigyan din tayo ng Diyos ng joy, kaligayahan, sa kabila ng mga pagdurusa at pagdadalamhati. No? Di lahat ay puro kahirapan, puro kalungkutan. May kaligayahan na ibinibigay ang Diyos. At ganon din, binibigyan tayo ng Diyos ng inner balance of spiritual maturity, na dahil sa ating paglapit sa Kanya, sa ating pananalangin, nagkakaroon tayo ng bunga, konkretong bunga ng ating pananalangin, na hindi lang tayo basta makapagdasal na lamang, bagkos nakikita natin yung ating spiritual maturity sa buhay, no? Na maging submissive sa Diyos, na magtiwala sa Diyos. So ang gusto ng Diyos para sa atin, tayo ay mahubog, tayo ay ma-form para saan? Para sa langit. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya pinararanas niya sa atin ang mga hirap at sakit sa buhay. Sapagkat pagdating sa kabila, kaligayahan ang namamayani, ang naghahari. Kaya nga, ang kailangan natin, mga kapatid, ay magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Hindi sa sarili. Hindi sa ating kakayanan, sapagkat hindi tayo ang makapangyarihan
Siya ang makapangyarihan sa lahat. Bagamat ito'y mahirap matutunan, pero may biyaya naman ng Diyos para atin itong matutuhan, tulungan niya tayo. Bakit mahirap matutuhan? Sapagkat meron nga po tayong minana na kasalanan sa ating unang mga magulang, original sin. So tingnan natin sa unang pagbasa ang karanasan ni Job. Si Job, alam natin kung ating babasahin ang buhay ni Job sa kanyang aklat sa Biblia, makikita natin yung mga kamalasan na pinagdaanan ni Job sa kanyang buhay. At dumating na nga yung punto na nagrereklamo na siya sa mga masasamang nangyayari sa kanya. Siyempre, natural. Tao siya. Rereklamo. Kaya nga, sumagot ang Diyos sa kanya. Sabi sa kanya, aniya, ay ang buhay ay parang katulad ng dagat. No? So alam natin na ang dagat, ito po ay hindi natin masasabi kung anong mayroon sa dagat. No? Sapagkat marami sa atin siguro ang mga nakapagbiyahe na sa dagat, pero marami pa rin ang natatakot na magbiyahe, no? Pagkat baka lumubog ang barko, no? O magkaroon ng tsunami, no? Kaya nga, very powerful. So, ang dagat daw po ay simbolo rin ng kasamaan at kaguluhan. No? Maaring pagpunta mo sa may tabing dagat, ang sarap magtampisaw, mapayapa, no? Pero pagka ikay dumating na dun sa may open water, wala ka nang makitang mga kalupaan, wala ka nang matanaw, sapagkat yan ay Pacific Ocean na. So talagang magalaw na ang tubig. Maalon na. So ganyan din daw sa buhay, maalon. Ayan ang sagot ng Diyos kay Job. Pero, di natin pwedeng sabihin sa Diyos, pagka tayo nakakarasa, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sapagkat tayo mga tao, mga finite beings, ang Diyos, siya ay infinite being. Siya ay perfecto. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Job, siya ay makapangyarihan sa lahat at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. So si Jesus, naghirap din siya at alam naman natin, yan po ang ating paradigm shift, si Jesus. Sapagkat alam natin, matindi ang kanyang dinanas. Diyos na nagpakasakit, namatay, upang mabuksan ang pinto ng langit na malao ng nakapinid. Anong kailangan natin gawin, mga kapatid? We must learn to pray better. So, ang mga apostol ni Jesus, nung nakita nilang malakas na ang hangin, pumunta sila kay Jesus at siya ay ginising. Sabi ng mga alagad, Panginoon, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Pero nung magising si Jesus, anong kanyang ginawa? Pinatigil niya ang
hangin at ang dagat, pinatahimik niya. Kamangha-mangha. So ganun din, pag tayo lumalapit kay Jesus at nananalangin. So ano ba ang prayer? So ang prayer, halimbawa, ang isang tao gusto niyang pumunta sa gym, yung mga gustong magpapayat, magpaganda ng katawan, nagbubuhat ng mga barbell, tumatakbo para gumanda ang katawan, mamayat, gumaan ang timbang, etc. No? So yung gym ay nakapagpapaganda physically, no? So ganun din ang prayer, no? Nakapagpapalakas, nakapagpapasigla. So mga kapatid, hilingin natin na si Jesus ang maging lakas natin sa kabila ng mga bagyo at unos sa ating buhay.